Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinagip sa Cambodia ang 20 Pilipinang ginawang surrogate mothers o yung pinagdadalang tao para sa anak ng iba. 13 sa kanila ang buntis na. Inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng illegal recruiter ng mga biktima. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Ang Philippine Embassy sa Cambodia ang nagkumpirma. 20 Pilipina na ginawang surrogate mothers doon ang nirescue ng Cambodian National Police noong Setyembre. Hawak na ng ating Interagency Task Force Against Human Trafficking ang kasong ito at ang proseso ng pagpapauwi sa kanila. Yung sa 20 niyan, hindi pa nakauwi kasi 13 of them nagdadalang tao. 13. Saka nasa hospital pa. Kasi surrogate mother, yun ang magiging role nila. Yung Cambodia, na iba-ibang ginagawa, na na-traffic sila. At hindi, ngayon lang kami nakarinig ng surrogate. Ngayon lang. Actually. Ngayon lang. So, it's possible it's happening in other countries too. Ang surrogacy ay pagdadalang tao mula sa punla na hindi kanya. Ini-inject sa surrogate mother ang fertilized egg at sperm mula sa ibang tao. Legal sa maraming bansa ang commercial surrogacy para tulungan magkaanak ang mga pares na may problema sa pagbubuntis. Pero bawal ito sa Cambodia. At ang galamay ng underground industry na ito sa Cambodia ay umaabot sa mga illegal na recruitment agency sa Pilipinas. Sa pahayag ng Philippine Embassy sa Cambodia, nirecruit umano ang mga Pilipina ng isang taong inaalam pa ang pagkakakilanlan at nasyonalidad. Ang recruiter na ito, na posibleng may pekeng pangalan, inayos daw ang biyahe ng mga babae na babiyahe sa isang Southeast Asian country pero sa huli ay sa Cambodia sila bumagsak. Ang problema, ayon sa ating embahada, yung sinasabi ng agency, we might not even know the physical address of this embassy because lahat sila via social media, kinontak via email, Facebook. Kabilang ang Cambodia at karatig bansa sa pinakabinabantayan ng Bureau of Immigration pagdating sa human trafficking. Ang nagiging challenge natin, yung iba pumupunta sa ibang country, hindi naman yung final destination nila, but pre-represent nilang ticket ay a certain country pero mag-ano sila, they will go transit to the final destination. Kahit ang PNP Anti-Cybercrime Group ay wala raw na monitor na online recruitment na tumatarget ng surrogate mothers. Kaya nga ang kutob ng DFA, ikinukuble sa mga normal na trabaho ang alok online para may kumagat. Please, bago kayo pupunta sa ating mga kapitbahay na bansa, no? Para magtrabaho, dadaan kayo sa DMW POA, yung official process. Of course, may bayad pa yan, may hassle yan. Pero importante, may protection para sa inyo. Kasi usually ang sinasabi sa kanila, may trabaho sa Thailand, sa Cambodia, computer work, tourism work. Yung pala pagdating ng ibang ginagawa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tinikita na pero nakikipag-ugnayan na rin sa LTO ang pamunuan ng Bonifacio Global City sa Taguig. Para yan sa kaukulang parusang ihahain laban sa social media influencer na viral dahil tila sinadya umanong pumasok sa one-way. Nakatutok si Ian Cruz. Kumakalat sa social media ang video ng lalaking ito sa Bonifacio Global City sa Taguig habang may mga kasama. Saan tayo? Left or right? Left or right? Left or right? Left. Ang nilikuan, one way. Pwede ba kumaliwa dyan? Baka... Pwede. Bawal! Basta ako. Pero tuloy sa pagmamaneho ang lalaki. Mauhuli tayo! Saan tayo pupunta? Uy, wrong way ata! Kaya naman, na-flag down sila ng traffic marshal. Kunwari yung way, the way. Oh, sabi mo ways. Kuya, we're getting lost. So, the ways, I think. Yeah, sir. Ano yung pinasok mo? Sorry po kuya. We're getting lost. Saan po pupunta? Ano yan? Yeah po, pero the ways kasi indicated us to be with you eh. Sinusunod ko lang yung mga nakasakay sa akin. Humaba pa ang paliwanagan.
May anak pa ng politiko na ini-name drop ang driver. Kuya, sorry talaga. Oo, din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi legit promise. Hindi pinakita sa video pero sabi ng pamunuan ng BGC, inisyuhan ng ordinance violation ticket ang driver ng sasakyan. September 23 pa umano ang video, nakuha mula sa 28th Street hanggang sa pagkaliwa sa one-way na 7th Avenue. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang security team ng BGC sa Land Transportation Office o LTO para ipatupad ang naayong paghuli sa lumabag na motorista. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng Investigation and Intelligence Division ng LTO ukol sa insidente. Sinisika pa naming kuhanan ng pahayag ang social media influencer na nag-upload ng video. Hindi malinaw kung siya ang driver o siya ang kumukuha ng video na base sa anggulo ay nakaupo sa harapang passenger seat. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Patay sa walang habas na paumaril ang isang college student at sakristan sa Pasig City. Pati motorsiklong pinanghanganap buhay ng biktima, tinangay ng mga suspect. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sumasideline bilang food delivery rider ang 22 anyos na college student na si Alan Vincent Eugenio para sana makatulong sa kanyang mga magulang at matustusan ang kanyang pag-aaral. Pero naglaho lahat ng yan sa isang iglap nitong Lunes ng madaling araw. Galing trabaho at ipaparada na ni Alan ang kanyang motorsiklo sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Sumilang, Pasig City. Pero habang kinukuha ang kanyang mga gamit, dalawang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang isa bumunot ng baril, ikinasa ito. Pero hindi na kontento ang suspect, hinabol at hindi tinigilan ng pagbaril ang biktima hanggang bumagsak sa bangketa. Pagkatapos, sumakay ang namaril at ng kanyang kasama sa motorsiklo ni Alan at nagmamadaling sumibat. Unang sumaklolo kay Alan, ang kanyang inang napabalikwas sa mga putok ng baril. May narinig akong putok, na 4 na putok. Tapos yung anak kong pangalawa gumising, bababa. Sabi ko, wag ka munang bumaba kasi baril yun. Tapos may narinig akong mami, daddy. Sabi ko, anak ko yun ah. Kaya po lumabas kami. Nung lumabas kami ng bahay, nakita ko na yung anak ko nakahandusay na. Naisugod pa sa ospital si Alan pero namatay din kalaunan dahil sa hindi bababa sa 10 tama ng bala. Ayon sa pulisya, puntirya talaga ng mga suspect ang motorsiklo ng biktima. Masakit po sa akin, napakasakit. May pangarap yung anak ko, makatapos, makatulong. Tapos sa isang iglap, ikaw ang nagtanggal ng buhay ng anak ko. Diyos na po bahala sa kanya. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ni Alan, pati sa parokya kung saan siya nagsisilbi bilang sakristan. Bakit ganun yung ginawa niyo sa anak ko? Kung intensyon yung agawin yung motor niya, sana kinuha niyo na lang. Bakit pinatay niyo pa? Wala pang 24 oras. Magkasunod na nadakip ng Pasig Police ang mga suspect na edad 19 at 21 anyos. Umuuwi sila sa karatig barangay na Malinaw at Santo Tomas. Mabilis tumulong ang mga witness na nakakita ng insidente. So ito ay binigay agad sa ating mga kapulisan. Mayroon na silang mga dati nakaharap na kaso. Yung isa, may karnating case siya. Yung isa naman ay may attempted homicide. Modus operandi nila na magkarnap ng motorcycle and then pag medyo may resistance yung biktima ay binabaril. Kanina, sinampakan na ng mga reklamong paglabag sa anti-carnapping law, illegal possession of firearms at murder ng Pasig Police ang mga suspect. May kinalaman ka rito? O ikaw yung sinama lang? Ano ba? Sa korte na lang po. Ano no? Sa korte na lang po. Sa korte? Ikaw tol, bakit mo binaril? Motor lang ako. Po, sa korte na lang po magsasalita. Sa korte na lang po talaga magsasalita. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Hindi bangka, kundi eroplano ang sinakyan pa Malaysia ni Alice Guo at iba pa niyang mga kasama. Base po yan sa investigasyon ng Bureau of Immigration. Nakatutok si Salima Refran. Sakay po kami ng boat. Sasakay kami ng boat sa dagat. By boat po. Ang balita ko, may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang. Meron po kami sinakyan po na yate po.
Taliwas sa mga pahayag na ito ni Sheila at Alice Guo, nag-eroplano at hindi umano sila nagbangka pa Malaysia nang umalis sila ng bansa ayon sa investigasyon ng Bureau of Immigration. The subject, Alice Guo, entered Kuala Lumpur International Airport on July 18 at 12:17. Bakit nga meron kang July 18 entry in KL? Na-invoke my right against self-incrimination po. Peke rin umano ang immigration stamp sa passport ni Guo na pumasok ng Sabah, Malaysia noong July 19. There is no record of entry into Sabah on July 19. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng BI, partikular sa mga pribadong eroplano. Ang ginagawa po natin is coordinating now with our counterparts there to get the manifest nung aircraft na yon na sinakyan niya. Tumataas po yung posibilidad na sa isang pribadong airstrip sila dumaan. Ang Department of Justice desididong kasuhan ng mga tumulong kay Guo na makaalis ng bansa, mga pribadong individual man o nasa gobyerno. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, iisa lang ang pinatutunayan nito. She is a liar. Yun lang yun. Na kahit anong sabihin magmula sa kanyang bibig, mahirap paniwalaan. So wala pa po siyang nasasabing totoo. Samantala, ingat naman ang mga otoridad sa mga sinasabi ni Mary Ann Maslog na iniharap sa pagdinig ng Senado sa iligal na pogo kahapon. Si Maslog ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng 24 million peso textbook scam noong 1998 at pinadeklarang patay na sa Sandigan Bayan ng kanyang abogado. Si Maslog, na gumamit ng alias na Jessica Francisco, ay asset umano ng pulisya na kinuha para tumulong sa pagpapasuko kay Guo bago ito naaresto sa Indonesia. Pero ang alegasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa, may nag-utos kay Maslog mula sa Malacanang na idawit siya at si dating Pangulong Duterte sa iligal na pogo. Too early to tell, baka mamaya meron nga naman talaga siyang masasabi. Well, alam mo, kapag ang tao walang credibility, meron ka pa bang mapipiling paniniwalaan? Ngayon nakakagulo pa lamang siya sa investigasyon. She will never be a credible witness involved in a textbook scam, and she was trying to bribe officials in Malacanang in 1999. Ang PNP dinepensahan ng pakikipag-usap ng intelligence group chief sa isang taong may kaduda-duda umanong record. Wala naman po tayong pinipili kung saan nanggagaling ang information, but we have to vet and validate kung itong mga nakukuha nating information and even the source of information ay reliable at merong semblance of truth dun sa mga sinasabi niya. There is no deal whatsoever with Ms. Maslog. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Maslog. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Itinanggi ng Workers and Peasants Party o WPP na pirmado ng mga otorisado nilang opisyal ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa presidente ng grupo na si Attorney Sani Matula, hindi niya kilala kung sino ang pumirma sa CONA pero hindi umano siya ang pumirma rito. Tinanong din niya ang dalawang iba pang otorisadong pumirma pero wala rin umanong alam kaugnay nito ang kanilang chairperson at senior vice president. Nakausap naman ng GMA Integrated News ang nagpakilala ring chairman ng WPP na si Robert Pascual at nagsabing siya ang pumirma sa CONA ni Kibuloy. Tinitingnan daw ng COMELEC ang posibilidad na may dalawang paksyon sa naturang partido. Susuriin din ng ahensya ang mga inihaing COC at CONA para matukoy kung kanino ang mga pasok sa pinal na listahan ng mga kandidato. Isang kumpirmadong patay sa kaguluhang sumiklab sa huling araw ng COC filings sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur ayon sa Philippine National Police. 5 naman ang nasugatan at kasalukuyang nasa ospital. Tinitignan ngayon ng pulisya kung may kinalaman sa politika ang insidente na sumiklab umano sa pagitan ng mga taga-suporta ng incumbent mayor at ng makakalaban niya. Pinag-aaralan din kung isa sa ilaliman lugar sa areas of concern sa election 2025. Ayon sa pulisya, ito lang ang election-related incident na naitala sa 8 araw na COC filing.